Magandang araw mga idol. Ah, Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwento ni Aroma. Medyo pinapawisan ako mga idol dahil tinatapos ko yung ah, huling kwento para mayroon tayong may upload ngayong gabi. So before we continue mga idol, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Sa ating mga may nag-comment din na isa siyang driver, isa din to sa mga libangan niya habang nagda-drive. Shoutout po sa lahat ng mga driver, sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga beaker, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Double salute sa inyo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga sa ating mga PWD, lalo na sa mga blind community natin, sa ating mga kaibigan dyan sa Bohol, dito sa Siquijor, Negros at Cebu. Ingat po tayong lahat at maraming salamat. Lalo na sa mga OFW sa buong mundo, maraming salamat mga idol. Mag-ingat po tayong lahat sa mga member, sa nagpa-member, sa mga tumulong sa atin. Kay Idol John John Sobiega, maraming salamat. Kay Los Pantas, Marcel Nakel, kay Idol Roman Villanueva, Aling Merla, at kay Imelda. So maraming salamat po sa mga nagpadala ng tulong sa ating GCash. Ngayon mga idol, ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Aroma. Sa isip ngayon itong sinanay Candida, sobrang naawa din siya sa batang apo ni Tata Ignacio na si Nico. Kahit kasi na masaya ang bata na kasama ang kanyang mga apo na sina Aroma at Samael, nakikita pa rin niya paminsan-minsan ang kalungkutan sa mga mata nitong si Nico. Kaya habang nagbiyahe ang mga ito, nilapitan ito ni Nanay Candida at inakbayan. Wika ng matandang babaylan. Ipapangako ko ito sa iyo, Nico. Ililigtas natin ang Lolo Ignacio mo at ang iyong ama na si General Luna. Huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot. Hinding-hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat hindi natin nailigtas ang lolo at ang ama mo. Lumingon lamang kay Nanay Candida ang batang si Nico habang ngumiti. At habang naglalakbay ang mga ito, nagpasya itong si Nanay Candida na sabihin na sa grupo nitong si Pinonong Bul at Pinonong Marlo ang tungkol sa kanilang iba pang kasamahan dito sa isla. Kaya nang makarating na ang mga ito doon sa dulo ng isla ng Balon at nang tuluyan ng huminto ang kanilang mga sinasakyan na balsa, wika nitong si Nanay Candida. Bago tayo tuluyan na umalis sa islang ito, Pinonong Bol, Pinonong Marlo, nais kong ipaalam sa grupo ninyo na mayroon pa kaming ibang mga kasamahan na pumasok sa islang ito. Nais kong ipakilala muna ang mga ito sa inyo bago tayo magpatuloy. Napalingon ang mga ito at nagulat sa sinasabi ng matandang babaylan. Pati pa nga itong si Pito, nagulat din ito sa sinabi ni Nanay Candida dahil ang inaakala ng mga ito na tanging sila lamang ang nandito sa isla. Kaya sagot nitong si Pinonong Bul at tanong na din ito doon kay Nanay Candida. Habang napatitig ito doon sa matandang babaylan. Ano ang ibig mong sabihin, Nanay Candida? Ibig sabihin ba, bukod sa grupo ninyo, may mga kasama pa kayo na nandirito sa isla? Sagot namang muli nitong si Nanay Candida. Tama, Pinonong Bul. Bukod pa sa aming grupo, marami pa kaming nandarito. Dumito muna tayo. Gagawa lamang ako ng paraan, mga ritual, mga usal palipad hangin para tawagin ang mga ito. Kailangan kong ipaalam sa mga ito ang susunod natin na mga hakbang. Nandito lamang sila sa paligid ng islang ito. Hindi na sumagot pa ang dalawang pinuno ng organisasyon. Hinihintay na lamang ng mga ito
ang pagdating ng sinasabing mga grupo na kasamahan nila ni Nanay Candida. Ang grupo nila ni Butchok at ang grupo nila ni Tata Ingo. Ilang sandali pa, gumawa na ng mga ritual at mga usal itong si Nanay Candida. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, napansin nilang nag-iba na ang ihip ng hangin doon sa paligid at nakakaramdam na ang mga ito ng mga presensya. Kaya wika nitong si Pito, Nanay Candida, mukhang nandirito na ang mga kasamahan ninyo. Ngumiti itong si Nanay Candida at wikang sagot nito doon kay Pito. Tama ka, Pito. Nandirito na sila. Huwag kayong mag-alala. Walang ipinag-iba ang mga ito sa aming grupo dahil mga kamag-anak ko ang mga ito. Kasama nila si Ingo, ang aking kapatid na ermitanyo. Nakakatiyak akong nakikilala mo rin ito doon sa lugar ng Hilaga. Kasama din ang aking isa pang apo at ang aking anak. Ilang sandali pa, nakita na nila ang nagtatakbuhan galing doon sa mga kakahuyan. Ang grupo nila ni Tata Ingo at Luis, mabilis ang kanilang pagtakbo papunta sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida. Wikang muli ng babaylan. Sila na yan, Pinonong Bol, Pinonong Marlo, ang aking anak at ang aking kapatid. Kasama ang mga ngatay na mga bata galing doon sa aming isla. Malalakas ang mga ito at nakakatiyak akong malaki ang maitulong ng mga ito sa aming misyon at sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Makalipas lamang ang ilang sandali, bago patuluyan na makalapit ang grupo nila ni Luis at Tata Ingo sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida, may nasipat na naman silang isa pang grupo ang nagtatakbuhan galing doon sa gilid ng dalampasigan. Ang grupo nila ni Butchok. Ngunit ang ipinagtataka ng mga ito, bakit nakasuot ng maitim na kasuotan ang lahat ng membro nila ni Butchok? Na parang mga espiya ang mga ito. Kaya agad natanong nitong si Pinonong Marlo doon sa matandang babaylan. Mukhang pinaghandaan niyong mabuti ang pagpunta sa lugar na ito, Nanay Candida. Ano ang mga misyon ng mga ito? Ibig kong sabihin sa bawat pangkat ng mga ito, ano ang mga nakatukang misyon ng mga ito? Nararamdaman kong malakas din ang presensya ng mga ito. Mukhang isang malawak na digmaan ang ipinunta ninyo dito sa aming lugar. Sagot naman nitong si Nanay Candida. Tama ka, Pinonong Marlo. Hindi kami basta-basta na magpunta sa isang misyon o isang digmaan kapag hindi nakaplanado at hindi nakapaghanda. Tulad ng aking laging sinasabi at ipinaalala sa aking mga apo, sa lahat ng mga pagkakataon, buhay ang nakataya sa bawat misyon. Kaya kailangan na planado ang lahat ng mga gagawin at mga ikinikilos. Isang pagkakamali lamang, buhay ang magiging kapalit. Kaya kailangan na huwag magkamali at huwag magpapakampante sa lahat ng mga pagkakataon. Mayroon kaming iba't ibang mga nakatukang misyon. Ang grupo ng aking mga apo ay nakatukang imbestigahan at mangangalap ang mga ito ng mga impormasyon tungkol sa mga kakayahan ng mga pinakamalakas na mga mandirigma dito sa lugar ng kanluran. Kailangan namin na mapag-aralan ang bawat makakalaban, lalo na ang kanilang kahinaan at kalakasan. Pagdating ng grupo nila
ni Luis at Butchok. Napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap at muling wika ng matandang babaylan. Kailangan natin na umalis na sa islang ito, Ingo, Dodong Butchok. Makakatulong din ang grupo nila ni Pinonong Bull at Pinonong Marco sa ating unang misyon, ang pagligtas kay Ignacio at General Luna. Mga kasamahan din ang mga ito ni Pito. Agad na ipinakilala din itong sinanay kandida ang grupo nila ni Butchok at Tata Ingo doon sa grupo nila ni Pinonong Bull at Pinonong Marlo. Ramdam talaga ng mga ito ang kakaibang kalakasan ng presensya ng mga bagong dating na grupo. Napapangiti pa nga ang mga ito dahil sa nakita nilang dagdag na puwersa. Sigurado ngayon ang mga namumuno ng organisasyon na mababago ng mga ito ang kaguluhan dito sa lugar ng kanluran. Matapos ang kaunting kamustahan, agad na pinatawag na ng dalawang pinuno ang dalawang malaking bangka na maghatid sa kanila doon sa teritoryo nitong si Pinonong Dumas. May ilang mga lugar doon na hindi ganong mahigpit ang depensa at pagbabantay, at may mga nakausap na din na mga kaibigan at kakilala sina Pinonong Bull at Pinonong Marlo. Makalipas ang ilang mga minuto, lulan na ang mga ito ng dalawang malaking bangka. Papaalis na ang mga ito doon sa isla ng Balon. Sa mga sandaling iyon, masayang sinusulit muna ng mga ito ang kanilang pagsasama dahil batid ang mga ito na pagdating na doon sa teritoryo nitong si Pinonong Dumas, maghiwa-hiwalay din ang kanilang grupo. Samantalang mariin din na nag-uusap ngayon sina Tata Ingo, itong si Luis at Nanay Candida. Ito lamang ang magandang pagkakataon para pag-usapan ang mga nakaraan ng matandang babaylan. Wika nitong si Luis habang nakatitig doon kay Nanay Candida. Sa mga sandaling iyon, nandoon ang tatlo sa may hulihan para makapagsulo ang mga ito sa kanilang usapan. Walang makakarinig na iba sa kanila. Nanay Candida, naintindihan ko kung bakit inilihim mo ang mga nakaraan mo. Ngunit sa tingin ko din, panahon na para malaman ko din ang buong katotohanan. Dahil kapatid ko din at ama ko ang ating pupuntahan. Kailangan na malaman ko din ang lahat-lahat tungkol sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga sasabihin mo, paniniwalaan ko at intindihin ko. Napatitig itong si Nanay Candida habang napapaluha na ito. Wikang sagot nito doon sa kanyang anak na si Luis. Patawarin mo ako, Luis. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayaring ito. Nang magbago na ako, nang magpasya akong magbago na ang landas ng aking tatahakin, kinalimutan ko na din ang lahat ng parte ng aking nakaraan. Pati na si Ignacio. At wala akong kaalam-alam na nagkaroon pala ito ng anak doon sa babaylan na si Corita at nagkaroon ng apo. Sa totoo lamang, wala na akong balita sa mga ito simula nang magiging babaylan na ako at magiging tanyag doon sa ating isla. Ngayon ko pa lamang napag-alaman sa pagbabalik nila ni Ingo ang lahat-lahat na maging ako. Halos hindi ako makapaniwala o maaaring kagustuhan din ito ng poong may kapal ng ating Panginoon para magkakaroon pa ng pagkakataon para muling makausap ko si Ignacio at marinig ko ang kanyang paliwanag. Ngunit ang hindi ko lamang maintindihan sa ngayon kung bakit nagiging barangan si Corita na dati ay nirerespeto ito bilang isang malakas na babaylan.
Ngayon pa man, kailangan kong makaharap pa rin itong si Corita at makausap si Ignacio, ang ama mo. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, ang masasabi ko lamang simula ng huling pagkikita namin ni Ignacio, Luis, hindi nagiging mabuti ang aming pagsasama dahil sa aking pagiging barangan. 4 kaming malapit na magkakaibigan noon at isa si Corita sa mga ito. Huli na nang mapag-alaman kong sila na pala ang nagsasama. Simula noon, wala na akong iba pang napag-alaman sa mga ito at hindi ko na din inaalam pa ang buhay ng mga ito. Napatango na lamang itong si Luis at sagot nito doon sa kanyang ina. Maraming salamat, ina. Hindi ko lamang inaasahan ang mga pangyayaring ito. Sa talang buhay ko, hindi ko inaasahan na buhay pa pala ang aking ama at may pagkakataon pa na makikita at makausap ko ito. Talagang mabuti ang Panginoon. Tulad ng sinabi mo, ina, kaloob ito ng ating poong may kapal at kagustuhan ito ng Panginoon para muling magkita-kita ang ating pamilya. Ngunit ang masaklap lamang, nandirito tayo sa digmaan. Kailangan natin na makipaglaban para muling mabuo ang ating pagsasamahan. Iyon lamang, ina, ang gusto kong mapag-alaman. At sa lahat ng mga desisyon mo, wala akong katanungan dahil sa malaking respeto at pagmamahal ko sa iyo. Tuluyang napaiyak na itong sinanay kanila at napayakap na din ito doon sa kanyang anak. Wika din nitong si Tata Ingo doon kay Luis. Luis, nakasama ko si Tata Ignacio, namin ng mga anak mo, pati ng apo mo na si Samael doon sa lugar ng Hilaga. Napakalakas din ng albularyong iyon. At mababanaag ko din agad na mabuti ang kanyang kalooban, pati na ang iyong kapatid na si General Luna. Kaya napamahal na din sa akin agad itong si Nico. Ngayon, kailangan natin na mailigtas ang mag-ama bago mahuli ang lahat. Iyon lamang ang tanging paraan para muling mabuo ang ating pamilya at magkakasama kahit sa kakaunting panahon dito sa mundong ibabaw. Ilang sandali pa, nagpasyang magpahinga na ang mga ito dahil lumalalim na ang gabi. Tanging ang grupo nila ni Pinunong Bul, Pito at Pinunong Marlo ang nanatiling gising sa mga pagkakataon na iyon para magbantay at patuloy na makipag-ugnayan doon sa kanilang mga kaibigan at mga kakilala doon sa teritoryo nitong si Pinunong Dumas. Pati ang mga bata kasama sina Akiko, nagpapahinga na din ang mga ito. Ngunit pagsapit ng madaling araw, ginising na ang lahat ng grupo nila ni Pito dahil natatanaw na nila ang isang islang pagdadaungan ng mga ito. Kailangan nilang makadaong agad sa islang iyon bago ang pagsikat at pagpapakita ng haring araw. Mag-alas 4 pa lamang ng madaling araw nang tuluyan ng makadaong ang mga ito doon sa isang tagong dalampasigan. Naghihintay na din doon ang mga kakilala nila ni Pinunong Bul at Pinunong Marlo. Madilim pa ang buong paligid, ngunit nagbabadya ng magpapakita ang liwanag sa buong kapuluan. Agad na pumasok ang mga ito doon sa mga kakahuyan at doon muling nagpupulong ang mga ito. Samantalang ang kanilang mga sinasakyan na mga bangka, umalis agad ang mga ito at bumalik doon sa isla ng Balon. Ang kanilang mga balsa naman na hinihila ng mga hayop na asupra na natili muna doon sa gilid ng mga kakahuyan.
agad na inatasan at inutusan nitong si Nanay Candida ang grupo nila ni Butchok na magmanman agad ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan, doon sa paligid ng kakahuyan. Sinabi ng mga kaibigan naman nila ni Pinunong Bul at Pinunong Marlo na mamayang pagsapit ng alas 6 ng umaga, darating na ang kanilang mga espiya para ibalita ang kinaroroonan ng mga bihag ng mga iyon at kabilang na sina Tata Ignacio at General Luna. Matapos lamang iyon, wika nitong si Nanay Candida sa grupo nila ni Pinunong Bul at Pinunong Marlo. Kami na ng mga bata ang magpunta sa isla ng mga kulungan, Pinunong Bul, Pinunong Marlo. Dito na lamang ninyo hintayin ang aming pagbabalik. Delikado kapag marami tayong magpunta. Madali lamang na mapansin ang ating mga presensya. Sinang-ayunan naman agad iyon ng dalawang pinuno ng organisasyon. Muling wika nitong si Nanay Candida. Matapos namin na mailigtas sina Ignacio at ang kanyang anak, saka na natin pagplanuhan at pag-usapan ang susunod natin na gagawin na mga hakbang kung paano kami makakatulong para mapabagsak ang gobyerno nitong si Pinunong Dumas at makakatulong na din sa gobyerno na sinusuportahan ninyo. Matapos namin na mailigtas ang mag-ama, huwag kayong mag-alala dahil tutupad kami sa ating napag-usapan. Tutulong kami hanggat sa kaya namin. Agad na sinabi din itong si Nanay Candida kung sino-sino ang isasama niya doon sa isla ng mga kulungan. Sina Samael, Nico, Aroma, Binjo at itong si Pablo lamang ang isasama niya at nagpasya itong si Nanay Candida na huwag mo nang isama itong si Akiko. Ang gagawin naman ng grupo nila ni Tata Ingo at Luis, mag-antabay at maghihintay ang mga ito kung sakaling kailangan nila ng agaran na tulong. Makalipas ang ilang mga sandali, papasikat na ang haring araw doon sa lugar. Medyo maliwanag na ang buong paligid ng kapuluan. Muling naglakbay ang mga ito, sakay ng kanilang mga balsa. Pagdating ng mga ito doon sa maliit na pamayanan, agad na kinausap ng mga ito ang dalawang mga espiya na galing pa doon sa pinakakuta ng mga Dumasyan, kung saan doon nakakulong ang maraming mga bihag ng grupo nitong si Pinunong Dumas, at nakakatiyak ang dalawang mga espiya na nandoon din ang hinahanap nila ni Nanay Candida. Magkakarugtong lamang ang islang kinaroroonan nila ngayon doon sa isla ng Abukaw, ang pinakamalaking isla sa bahaging ito na kung saan nandoon ang mga bibigating mga nakakulong at mga bihag ng grupo nitong si Pinunong Dumas. Ngunit kahit na magkakaugnay lamang ang mga islang ito, napakahirap pa rin na pumasok sa isla ng Abukaw dahil na din sa sobrang higpit ng mga pagbabantay ng mga tauhan nitong si Pinunong Dumas sa lugar na iyon. Ngunit kapag doon ka dumaan sa mga bulubundukin ng islang ito, galing sa isla na kanilang kinaroroonan ngayon, walang mga bantay ang makakapansin sa kanila. Gayunpaman, kailangan nilang daanan ang mga mababangis na mga nilalang na nakatira sa islang iyon, lalo na sa mga bulubundukin ng isla ng Abukaw, at nakapagpasya ang mga ito na doon na sa bundok dumaan. Ngunit ang dalawang mga espiya, parang nag-alala ang mga ito sa kanilang pasya. Alam kasi ng mga ito kung gaano kadelikado at kabagsik ang mga nilalang na nakatira doon sa mga bundok ng isla. Ngunit wika nitong si Pinunong Marlo sa mga ito. Wala na tayong ibang madadaanan at mas madaling daraanan papunta sa kabilang isla. Huwag na kayong mag-alala at matakot dahil hindi tayo naparito para matakot sa mga nilalang na iyon.
Ang tunay nating katatakutan ay ang grupo nitong si Pinunong Dumas. Dahil bukod sa mas malakas ang mga ito kumpara sa mga nilalang sa kabundukan, mas masama pa ang mga iyon. Wikang sabad naman itong si Nanay Candida. Tama ka, Pinunong Marlo. Wala tayong dapat na katatakutan dahil nakahanda tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Kung mababangis man ang mga nilalang na ito, mas mababangis pa rin tayo. Kailangan natin na daanan ang mga ito at kung kinakailangan, patayin natin ang mga ito para wala nang sagabal sa ating pagdaan sa kabundukan. Natahimik na lamang ang dalawang mga espiya kahit minsan hindi pa nila nasubukan na doon dumaan sa kabundukan ng isla ng Abukaw dahil batid nila ang panganib sa lugar na ito. Ngunit walang magagawa ang mga ito dahil utos din ito ng dalawang pinuno. Agad na inihanda nila ang kanilang mga kagamitan at bago pa tuluyan na tumaas ang araw, agad nang sinimulan na nila ni Nanay Candida ang paglalakbay. Kasama nila ang dalawang mga espiya. Umikot pa ang mga ito doon sa kabilang bahagi para siguradong walang makakakita sa kanila. Samantalang doon naman sa maliit na bayan, maghihintay ang grupo nila ni Pinunong Bul at Pinunong Marlo. Ngunit ang grupo nila ni Tata Ingo at Luis, sumunod ang mga ito doon sa grupo nila ni Nanay Candida. Ang kanilang grupo ang aalalay sa grupo ng matandang babaylan kapag nangangailangan agad ito ng tulong. Makakapal ang mga kakahuyan sa bahaging dinadaanan nila ni Nanay Candida. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan ng nakatawid ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan. Kasalukuyang dumadaan ngayon ang mga ito doon sa malawak na batuhan at pangpang. Sa pagtawid pa lamang ng mga ito doon sa pangpang na sakop ng isla ng Abukaw, agad na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya ang mga ito. Nakakaramdam na din ng kakaiba at pag-alala ang dalawang mga espiya dahil naramdaman din nila ang mga presensyang nandoon sa malapad na pangpang. Wika agad nitong si Pablo na siyang nandoon sa unahan. Mukhang totoo nga ang sabi nila, Nanay Candida. Mukhang nandirito nga sa kabundukan at sa malapad na pangpang ang mga sinasabing mababangis na nilalang. Mukhang mapapasabak agad tayo. Ramdam na ramdam ko ang kanilang presensya at sigurado akong napansin na tayo at naramdaman ng mga ito. Agad nang kinuha nitong si Pablo ang kanyang armas na palakol, samantalang hinugot na niya ang kanyang punyal. Dahan-dahan na ang kanilang paglalakad at mariin ang nakikiramdam, samantalang itong si Binjo. Humanda na din ito habang nagpahuli sa kanilang pila at wika nitong si Binjo. Naku, mukhang kay aga naman yata na makakasalubong natin at makakalaban ang mga nilalang na ito, Nanay Candida. Ako na ang bahala dito sa ating likuran. Samantalang nandoon naman sa gitna ang mga batang paslit at itong si Nanay Candida. Ang dalawang mga espiya naman kasama ito ni Binjo. Wika din ng matandang babaylan na sa mga pagkakataon na iyon, ramdam na ramdam din ang presensya ng mga nilalang at nakahanda na din ito kung sakaling magpapakita at magiging agresibo ang mga ito sa kanila. Tulad ng ating inaasahan, sinabi na nila ni Pinunong Bul at ni Pinunong Marlo ang tungkol sa mga nilalang na ito, maging ang dalawang mga espiya na kasama natin. Inaasahan na natin ang mga ito, kaya huwag tayong magugulat
Kapag agad natin na makakalaban ang mga ito, ang gagawin natin, patayin natin ang lahat ng mga ito bago pa magsidatingan ang iba pang mga nilalang na kasamahan ng mga ito. Pablo, huwag kang magpadalos-dalos kapag makakita ka ng mga nilalang sa unahan. Kailangan muna natin na umiba ng daan at iwasan muna ang mga ito. At kapag magiging agresibo na ang mga ito, iyon na ang ating gagawin. Lipulin natin agad ang mga ito. Pagkatapos, lumingon ang matandang babaylan doon sa tatlong mga batang paslit at muling wika nito. Humanda na kayo mga bata. Mukhang mapapalaban agad tayo sa ating pagtungtong sa islang ito. Doon na dumaan sa gilid ng malapad ng pangpang ang mga ito hanggang sa tuluyang umakyat na ang mga ito doon sa bundok ng isla ng Abukaw. Dito din nila napansin na nagiging agresibo na ang mga nilalang na ito sa pagpaparamdam sa kanila. Nagiging malakas na ang mga pag-angil ng mga ito, mga kaluskos doon sa mga puno ng kahoy maging sa kanilang likuran. Panakanakang nakikita din nila ang ilan sa mga ito na mabilis na tumatakbo doon sa kakahuyan na parang sinusundan ang kanilang grupo. Tahimik na ang kanilang grupo ni Nanay Candida. Mariin nang nagmamasid at nakikiramdam ang mga ito at nakahanda. Nang papasok na ang kanilang grupo doon sa makakapal na kakahuyan at tuluyang nakalabas na doon sa malapad na pangpang, dito na umatake ang mga nilalang na ito. Nagsibagsakan na ang maraming mga nilalang doon sa kanilang unahan, sa kanilang likuran, at maging doon sa mga sanga ng puno ng kahoy na malapit lamang sa kanila. Nakita nila ang pagtatalunan ng mga aswang na nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy papalapit sa kanila. Kaya agad na inutusan itong si Nanay Candida, itong si Pablo, na nandoon sa kanilang unahan, na tumigil na ang mga ito sa kanilang paglalakad. At tulad ng bilin at binabalak nitong si Nanay Candida, lipulin nila agad ang lahat ng mga ito. Ilang sandali pa, sa loob lamang ng ilang mga segundo, rinig na nila ang kakaibang angil ng mga nilalang na ito, dahil tuluyang nakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kasing laki lamang ng tao ang hulma ng katawan ng mga ito. Ngunit mahaba ang kanilang mga biyas, ang kanilang mga kamay at mga paa, at mayroong matatalas at matutulis na mga kuko. Mayroon ding matutulis na mga ngipin ang mga ito. Napakataas din kung lumundag ang mga nilalang na ito at mabalahibo ang kanilang buong katawan na kulay itim. Agad na tumugo na ang grupo nila ni Nanay Candida. Itong si Nico, agad na ginamit ang kanyang armas na pendulum na ikinapit niya doon sa sanga ng puno ng kahoy at sinalubong ng pag-atake ang mga naglulundagan na mga nilalang papunta sa kanila. Ganon din ang ginawa nitong si Bincho. Gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga plumingko, agad niyang inatake ang mga nilalang galing doon sa kanilang likuran. Nagpaula na din agad ng mga pagbira gamit ang tirador itong si Samael. Ang dalawang espiya naman, gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas, umatake na din ang mga ito. Samantalang itong si Aroma, napakabilis na biglang nawala ito sa kinatatayuan at sa isang iglap lamang, agad na napabagsak na ng batang paslit ang 4 doon sa mga nilalang. Nagkakaroon ang mga ito ng matitinding pinsala sa kanilang mga katawan. Bali-bali at nadudurog ang kanilang mga buto sa bandang likuran. Samantalang itong si Samael, sunod-sunod na napabagsak ng batang paslit ang mga kalabang nilalang na naglulundagan galing doon sa itaas
ng mga puno ng kahoy. Sa ulo ang lahat ng tama ng mga pagbira ng bata na agaran na ikinasawi ng mga nilalang sa kanilang pagbagsak sa lupa. Napakabilis din ng kilos ng tatlong mga bata na sunod-sunod na pinapatay ang bawat mga nilalang na makakalapit sa kanila. Ang mga nilalang na ito ang kinatatakutan doon sa lugar ng isla ng Abukaw. Walang habas lamang na pinapatay ng mga batang paslit. Umaatake na din itong si Nanay Candida. Ngunit hindi tulad ng tatlong mga bata, nakatayo lamang ang matandang babaylan at sa dalawang pag-indak ng matandang babaylan doon sa lupa. Kasabay din ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad na gumalaw ang mga baging doon sa paligid na nakakapit doon sa mga puno ng kahoy. At pagkatapos agad na pumulupot ang mga ito ng napakabilis doon sa mga nilalang at pinipisak ang katawan ng mga ito ng mga baging nitong si Nanay Candida. Ngunit habang mabilis nila na pinapatay ang mga nilalang na ito, may mga nagsidatingan pang ibang mga demonyo at mga nilalang. Lalong dumarami pa ang mga ito. Ang dalawang mga espiya naman na kasama nila ni Nanay Candida, nang makita nila ang ginawang pag-atake ng tatlong mga bata, napadilat ang kanilang mga mata at hindi makapaniwala ang mga ito na ganon kabagsik at kabilis ang mga ito na pinapatay ang mga nilalang na iyon. Nagtataka pa nga ang mga ito kanina nang lumisan ang mga ito doon sa bayan na kanilang pinagmulan. Nagtataka ang mga ito kung bakit kasama ang tatlong mga bata sa kanilang misyon. Wala kasing kaalam-alam ang dalawang mga espiyang ito tungkol sa tatlong mga batang paslit. At ngayon nila napagtanto kung bakit isinama ang tatlong ito sa kanilang misyon, dahil nagtatangan ang mga batang ito ng hindi kapanipaniwalang bilis at lakas sa pakikipaglaban. Habang dumarami naman ang mga kalabang nilalang, wika nitong si Nanay Candida doon sa kanyang mga kasamahan. Anak ng kiking, mukhang hindi mauubos ang mga ito, Binjo, Pablo. Mukhang kailangan natin na gumawa ng mga usal para makatakas sa mga ito. Kailangan natin na makalayo agad. Baka umabot tayo sa puntong papalibutan na tayo ng daan-daan o libo-libong mga nilalang na ito. Ngunit bago pa makatugon o makasagot ang mga kasamahan nitong si Nanay Candida, biglang mayroong nagsidatingan doon na grupo ng mga mandirigma. Mabilis na tumulong din ang mga ito sa pagligpit doon sa mga nilalang at wika agad ng isa sa mga ito doon kay Nanay Candida. Manang Candida, kami na ang bahalang humarap sa mga ito. Kailangan ninyong makausad agad. Kailangan na makalayo agad kayo sa lugar na ito. Ang sagot naman nitong si Nanay Candida doon kay Tata Ingo. Saktong-sakto ang dating ninyo, Ingo. Kailangan namin na makaalis agad. Hindi ko inaasahan na ganito pala karami ang mga ito. Gusto ko sanang pasabugin ang lahat ng mga ito. Ngunit nakakatiyak akong makakatawag ito ng pansin sa iba pang mga nilalang. Baka lalo tayong lalanggamin sa dami ng mga ito. Bago naman tuluyan na makalis ang grupo nila ni Nanay Candida, dumating na din doon ang grupo nitong si Butchok na lihim lamang na nagmanman doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Nang umalis kasi ang grupo kanina nitong si Nanay Candida, lihim din na sumusunod ang grupo nila ni Butchok para tiyakin na walang sagabal sa grupo nila ni Nanay Candida sa kanilang gagawin na pagtawid papunta dito sa isla ng Abukaw. Agad din na tumulong ang mga ito sa pagligpit doon sa mga nilalang at wika din agad itong si Butchok. Nanay Candida,
Kami na ang bahala sa mga ito. Kailangan ng grupo ninyo na makausad agad. Kami na ang tatapos sa lahat ng mga ito. Sagot nitong si Nanay Candida habang sininyasan ang kanyang mga kasama. Magaling. Maraming salamat sa inyo, Dodong Butchok, Luis, Ingo. Ngayon, kailangan na namin na makaalis agad at makarating agad doon sa kuta nitong si Pinonong Dumas. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, agad na gumawa ng malakas na mga usal itong si Nanay Candida. Nagpalabas ito ng malaipo-ipo na hangin doon sa paligid at kasabay ng pag-alagwa ng malakas na hangin na iyon, nawala din ang grupo nitong si Nanay Candida. Gulat na gulat pa nga ang dalawang mga espiya dahil biglang nagkakaroon ng malakas na hangin na parang ipo-ipo ang tumangay sa kanila. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo nang mawala na ang malaipo-ipong hangin, napunta ang mga ito doon sa pusod ng kagubatan. Wala nang mga nilalang pa ang nasa paligid. Napakatahimik na ang kanilang kinaroroonan at wika nitong si Nanay Candida doon sa dalawang mga espiya na sa mga pagkakataon na iyon nakanganga ang mga bibig at halos hindi makapaniwala ang mga ito. Nasa loob lamang ng ilang mga segundo, agad silang nakalayo doon sa mga nilalang. Huwag na kayong magtaka. Ginamit ko lamang ang isa sa aking mga kakayahan para agad tayong makalayo doon sa mga nilalang na iyon. Mga kasamahan namin ang dalawang grupong dumating at sila na muna ang bahala sa mga iyon. Ngayon, mauna na kayong dalawa. Kailangan natin na makarating agad sa kuta nitong si Pinonong Dumas, ang kulungan ng mga bihag ng gobyerno dito sa lugar na ito. Kailangan din natin na mag-iingat sa ating paglalakbay dahil may mga nararamdaman pa rin ako na mga presensya ng iba't ibang uring mga nilalang dito sa kagubatan na kinaroroonan natin ngayon. Pagkatapos muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad, napakabilis na ang kanilang pag-usad. Ngunit hindi na gumagamit pa ng salamangka o karunungan sa mga usal itong si Nanay Candida para maiwasan na maramdaman ang kanilang presensya. Baka kasi bukod doon sa mga nilalang sa kabundukan na ito, may mga nandirito pa na mayroong mga malalakas na mga nilalang na may karunungan din pagdating sa mga aspitong usal. Lakad takbo na ang ginawa ng mga ito. Paminsan-minsan ginagamit din ng mga ito ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal para mas mapabilis ang kanilang pag-usad. Ngunit agad na pinuputol din nila ito at agaran na naglatag ng mga usal sa bulag para siguradong walang makakaramdam sa kanilang pagkakilanlan at mga presensya dito sa kagubatan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga sandali, pababa na ang kanilang grupo ng bundok. Nakikita na nila doon sa baba ang malawak na pamayanan na ayon sa dalawang mga espiya, bayan ito ng mga Dumasianas at nasa sentro ng bayan ang malaking kulungan ng kanilang gobyerno. Kailangan din nilang mag-iingat doon sa mga tao sa bayan na iyon dahil lahat ng mga ito ay mga tauhan ni Pinonong Dumas. Wala sa isla itong si Pinonong Dumas dahil nandoon ito sa isa pang isla na mas malaki at malapit lamang dito sa isla ng Abukaw. Doon ang kanyang pinakakuta. Ngunit ang hindi alam nila ni Nanay Candida, nasa islang ito sina General Bacos at Lola Corita at bihag at nakakulong sina Tata Ignacio at General Luna. Nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang pagbaba. Ngunit nang malapit nang makalabas ng tuluyan ang mga ito doon sa kakahuyan, agad
na naramdaman nila ni Nanay Candida ang mga presensyang nakapalibot doon sa kanilang kinaroroonan. Alam agad ng babaylan na hindi presensya ang mga ito doon sa mga nilalang na nakakasalubong nila doon sa kakahuyan. Batid ng matandang babaylan, nakakaiba ang pinanggagalingan ng mga presensyang ito. Kaya wika nitong si Nanay Candida, kailangan muna natin tumigil. May naramdaman akong kakaibang presensya. Hindi ito galing sa mga nilalang sa kabundukan na ito. Baka mga bantay ang mga ito ng bayan. Kailangan muna natin natiyakin kung anong uring mga nilalang ang mga ito bago tayo magpatuloy. Agad din na inutusan nitong si Nanay Candida na maglatag muli sina Pablo at Binjo ng malakas na mga usal sa bulag at malakas na mga usal puder. Pagkatapos, muling wika ng matanda, Binjo, maghiwalay tayo. Isama mo ang tatlong mga batang paslit, sina Aruma, Nico at Samael. Doon kayo sa kabilang bahagi magmanman. Kami naman ni Pablo at ng dalawang espiya ang magpunta doon sa kabilang bahagi. Kailangan natin na mapag-alaman kung anong uring mga nilalang ang mga ito o baka mga bantay ang mga ito sa bayan na iyon. Kailangan muna natin na tiyakin. At kung mga bantay man ang mga ito, patayin agad natin bago pa maramdaman ng mga ito ang ating mga presensya. At kapag mga nilalang lamang ang mga ito, dito na tayo magtagpo. Hayaan na lamang natin at huwag nang pakialaman pa. Pagkatapos, agad nang tumalima ang mga ito sa sinasabi ni Nanay Candida. Agad na naghiwalay ang mga ito ng landas. Ang grupo nila ni Binjo papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Sobrang pag-iingat na ang kanilang mga kilos at galaw habang patuloy na naglatag ng mga usal ang mga ito. Ganon din ang ginawa nila ni Nanay Candida. Maingat na umuusal ang mga ito papunta naman doon sa kabilang bahagi. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, agad nilang nasipat ang tumpok ng mga mandirigma na nandoon sa gilid ng kakahuyan. Mayroong 2 kubo ang nandoon at sa tingin nitong si Nanay Candida, mahigit sa 10 ang bilang ng mga ito. May mga karunungan din ang mga iyon. May mga dalang mga armas. At nakakatiyak ngayon itong si Nanay Candida na may mga tangan ng mutya din ang mga ito. Mga bantay ng bayan ang mga iyon na nandoon sa gilid ng kakahuyan. Kaya agad na wika nitong si Nanay Candida doon kay Pablo. Tama nga ang aking hinala, Pablo. Kailangang ipaalam natin agad doon sa grupo nila ni Binjo ang ating nakikita. Tama nga, mga bantay ang mga ito. Kailangan natin na mapatumba agad ang mga ito sa mas mabilis na pamamaraan. Baka may mga bantay pa ang nandoon sa unahan at agad na mapapansin ang kaguluhan na magagawa natin. Baka lalong malagay lamang tayo sa alanganin na sitwasyon. Dito na kami maghintay, Pablo. Sunduin mo na sina Binjo at sabihin sa mga ito ang ating nakikita. Mabilis naman na tumalima itong si Pablo. Gamit ang kanyang mga kakayahan, agad itong tumakbo ng napakabilis papunta doon sa kinaroroonan nila ni Binjo. Samantalang sina Nanay Candida, muling naglatag ang mga ito ng mas malakas na mga puder at usal sa bulag. Hindi naman ganong kalakasan ang mga presensyang nararamdaman ng matandang babaylan galing doon sa mga bantay ng bayan. Ngunit kailangan nilang mapatumba agad ang mga ito at kailangan din na mag-iingat sa mga ito dahil tulad nga ng kanyang iniisip, baka may mga kasamahan pa ang mga ito na nandoon lamang sa paligid o sa unahan. Makalipas lamang ang ilang sandali, naabutan agad nitong si Pablo
ang grupo nila ni Binjo. At agad na sinabi ngayon nitong si Pablo ang kanilang nakikita doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Kaya agad na pumihit ang mga ito ng takbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida. At nang tuluyang makalapit ang mga ito, agad na inaabisuhan ang mga ito ng matandang babaylan tungkol sa kanyang binabalak, tungkol sa pagpatay agad sa mga ito. Wika din ng isang espiya doon kay Nanay Candida. Hindi ko inaakala na may mga bantay din pala ang grupo nila ni Pinunong Dumas sa bahaging ito. Naisip kong baka mayroon pa doon sa unahan o sa pasukan ng bayan. Kailangan natin na mag-iingat dahil sa bayan na ito, nandito ang pinakamalakas nilang mandirigma at napakarami ng kanilang bilang. Sagot nitong si Nanay Candida. Wala akong pakialam kung gaano karami ang mga ito at kung gaano kalakas. Ang mahalaga, mapag-alaman agad natin ang kinaroroonan nila ni Ignacio at General Luna. Kapag mailigtas na natin ang dalawa, harapin natin ang lahat ng mga ito at patayin. Ngunit sa ngayon, kailangan muna natin na patumbahin ang mga bantay na ito. Aruma, Nico, Samael, kayo na ang mauna. Batid kung mas malakas at mas mabilis kayong kumilos, kami na ang bahala doon sa mga natitira. Agad naman na naintindihan ng tatlong mga batang paslit ang gustong mangyari nitong si Nanay Candida. Kaya agad na kumilos na ang mga ito. Napangiti pa nga itong si Binjo dahil sa loob lamang ng ilang mga segundo, nakalapit na agad ang tatlong mga batang paslit doon sa mga bantay na hindi napapansin. Sumunod din agad si Nanay Candida. Samantalang ang mga bantay naman, gulat na gulat ang mga ito nang may maramdaman na napakabilis na hangin ang sumagirit sa kanilang tabi at dalawa agad sa mga ito ang napaigik at natumba. Si Aroma ang may gawa sa mga pag-ataking iyon na binali at dinurog agad ang mga buto sa liig ng dalawang mga bantay ng bayan. Samantalang itong si Samael, gamit naman ang kanyang matutulis na mga kuko, agad niyang ginilitan ang liig ng dalawa. Ganon din ang ginawa nitong si Nico. Gamit ang kanyang mga pinjulum, agad niyang itinali iyon doon sa liig ng dalawa. At sa kanyang paghila, naputol at tumiwalag ang ulo ng dalawa doon sa kanilang mga katawan. Kumilos na din sina Nanay Candida, kasama sina Pablo, Binjo at ang dalawang mga espiya. Inatake nila agad ang ilan doon sa paligid. Kaya makalipas lamang ang 2 minuto, napatay na agad nila ang lahat ng mga bantay doon sa bahaging iyon. Agad na wika naman itong si Pablo. Mukhang hindi ganon kalakas ang mga ito, Nanay Candida. Mahihina lamang ang kanilang kalaman pagdating sa mga usal. At hindi din malakas ang kanilang tangan ng mga mutya. Iilan lamang sa mga ito ang mayroong mga mutya. At mukhang mga baguhan pa lamang ang mga ito pagdating sa larangan ng mga aral. Sagot naman itong si Nanay Candida na agad na pinakiramdaman ang buong paligid. Tama ka, Pablo. Mahihina lamang ang kanilang mga bantay. Ngunit nakakatiyak akong hindi ganito kahina ang mga bantay doon mismo sa paligid ng bayan. Mukhang may mga bantay din ang pasukan at labasan ng bayan. Ganito sila kahigpit sa kanilang ginawang pagbabantay sa kanilang teritoryo. Tara na. Kailangan na natin na muling magpatuloy at kailangan din natin na bantayang mabuti ang buong paligid at manmanan
ang mga ito. Mukhang hindi lamang ang mga ito ang nandirito at nagbabantay. Sa aking pakiwari, marami pa ang mga bantay na nakapalibot sa kanilang bayan. Pagkatapos muling umusad ang mga ito, nagpasya si Nanay Candida na doon na dumaan sa gilid ng sapa kung saan may mga batuhan at malalagong mga baging, pati mga talahib ang nandoon para hindi agad sila makita o masipat kung sakaling may mga bantay pa rin ang nandoon sa unahan. Mabilis pa rin ang kanilang pag-usad at ngayon ginamit na ng mga ito ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal at mga salamangka para mas mapabilis ang kanilang pag-usad. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, natanaw na nila ang pasukan ng bayan na iyon. Tumigil muna ang mga ito at nagmanman doon sa buong paligid. Nakita nila ni Nanay Candida doon sa unahan ang maraming mga bantay. Pati pa doon sa ibang bahagi ng paligid ng bayan na iyon, may mga bantay pa rin ang nakapalibot. Kaya muling wika ng babaylan doon sa kanyang mga kasamahan. Hindi madali ang pagpasok sa bayan na iyan. Kahit saang banda, may mga bantay. Kailangan munang pagplanuhan natin ang ating gagawin na pagpasok o mas nakakabuting sa gabi na tayo kumilos o gumalaw para makapasok tayo sa kaloob-looban ng bayan. Sinabi naman agad ng dalawang mga espiya na may paraan pa rin para makapasok. Agad din na sinabi ng dalawa kung saan ang kinaroroonan ng malaking kulungan na maaring nandoon sina Tata Ignacio, General Luna at ang iba pang mga bihag at priso ng grupo nitong si Pinunong Dumas. Sinabi ng dalawang mga espiya na sa tagal na nila dito sa lugar na ito, marami na silang mga alam sa pasikot-sikot at sa mga lagusan papasok at papalabas ng bayan. Sinabi ng dalawa na doon sa kabilang banda, mayroong isang tagong lagusan ang nag-uugnay doon sa loob ng bayan. Ang kailangan nilang gawin, pumasok ang mga ito ng palihim doon sa lagusan na iyon. Ngunit kailangan nilang mag-iingat doon sa loob ng bayan dahil ang lagusan na ito ay konektado mismo doon sa kinaroroonan ng mga bantay doon sa kulungan. Napatitig itong si Nanay Candida doon sa dalawa. Napakadelikado ang kanilang gagawin dahil direktang mapunta ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga bantay at nakakatiyak ang matandang babaylan na hindi mga mahihina ang mga bantay doon sa loob. Ngunit ito lamang ang mas madaling paraan para agad makapasok ang mga ito doon sa kaloob-looban ng bayan at malapit lamang doon sa kulungan ng bihag ng mga ito. Sagot nitong si Nanay Candida. Kung ganon, doon na tayo dumaan. Ito lamang ang tanging paraan para agad tayong makapasok at makakalapit sa kulungan. Kailangan lamang natin na maglatag ng mas malakas na mga usal at magagamit din natin ang karunungan mo, Samael, sa mga portal. Kailangan na planado ang lahat ng ating gagawin, lalo na kapag nandoon na tayo sa loob. Inutusan din itong si Nanay Candida ang dalawang espiya na humiwalay ang mga ito sa kanila at maghihintay doon sa lagusan kung saan doon konektado ang lagusan at doon sila lalabas. Naintindihan naman agad ng dalawang espiya ang gustong mangyari nitong si Nanay Candida. Kaya agad nang kumilos ang mga ito. Mabilis na tinawagan ng mga ito ang iba pang mga espiya para tulungan silang makapasok. Hindi kasi pwedeng sumama din ang grupo nila ni Nanay Candida
dahil nga mas marami na ang kanilang bilang at mas mapapansin agad ang mga ito. Ang gagawin nila, pumasok sa nasabing lagusan at paghandaan ang maaaring magaganap kapag nandoon na ang mga ito doon sa sentro ng bayan. Magandang araw mga idol. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating mga upload, sa mga patuloy na sumusuporta. Shoutout tayo ngayon mga idol. Shoutout kay Christine Ceballos, Rona Villaluz, Angelica Bernal, kay Agustin Perez, Maria Dalimot, Medardo Macopia, kay Crispin Ador, Just the Great, kay Gisa May, kay Manong Xiao, Juanito Azoilo, Junjun Subiega, kay Ali Oseno, Sandra Anderson, Ernesto Escanelia, Los Orlanda, kay Johannes Barucamo, kay Idol Efren Abadjano, kay Marcel Nakil, kay Maria Los Garganera, Joen Palomado, Fi Santos, kay Madam Los Pantas, at sa lahat ng mga kay Nina Acaba, maraming salamat din. At sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at laging nakikinig sa ating mga upload. So, early this morning mga idol, mamaya gagawa ko ng video. Dahil ang upload natin na ito, dito na naman sa Agimat Stories. Dahil nagka-problema na naman hindi yung channel natin, kundi yung AdSense. Hindi ko alam kung bakit hindi talaga ako tinantanan ng problema, pagsubok. Pero kaya pa mga idol, kaya pa. Kailangan kong harapin tong pagsubok na to. Nawala yung AdSense ko mga idol dahil sa verification field, 3 attempt. Hindi tinatanggap yung national ID dahil medyo blurry. Sinubukan ko 3, baka sa pangatlo ay tatama na. Kung hindi mismatch yung detail, blurry yung ID, hindi ko alam na pagkatapos ng 3 attempt ay magiging masuspend yung natin AdSense, which is nadama yung YouTube natin mga idol. Nawala yung ads ko, pero monetize pa ako, pero yung ads ko nawala dahil sa problema sa AdSense, kaya wala tayong ads muna. Hintayin ko muna yung 32 days. Baka pwede tayong mag-change ng link for AdSense. Sana may balik yung ko. Dahil doon sa aking YouTube studio, partner pa rin ako ng YPP. So sana hindi yun maapektuhan mga idol. Kaya dito na lang muna sa Agimat Stories natin i-upload yung continuation. Abangan nyo lang yung mga idol yung ating abangan nyo na lamang yung ating mga update. So again, maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat mga idol.